Hello mga kapatid, kumusta? Welcome to the Pinky Town. My name is Glenda. I'm a cancer thriver and ano na pong balita. Okay, sa araw po na ito pag-uusapan natin kung paano makapagpatuloy sa gamutan kahit kulang na ang pera. Okay, limitado na ang pera. Okay, kasi isa yan sa major problem natin sa Pilipinas, yung ating mga kapatid on treatment. Marami sa atin talagang hirap na hirap sa funding, especially medyo tumatagal ang treatment. Okay, so meron tayo ditong mga importanteng tatalakayan at maganda rin po kung meron kayong notebook na hawak-hawak. Okay? Alright, sige. Oh, by the way, gusto natin batiin muna yung ating mga kapatid na OFW. Salamat po sa mga nagme-message, mga sumusulat, at salamat po sa patuloy ninyong desire na matuto about your treatment. Mamaya may itatanong ako sa inyo, ha? Okay, sige. Pag-usapan natin, paano makakapagpatuloy sa gamutan sa cancer kapag limitado na ang pera or kapag kakulang na ang pera. Okay. Recently po ay may pinost ako sa mga support groups. Ito po ay ang government and non-government organizations and agencies for financial assistance for cancer treatment. Ito po ay kinabibilangan. Bukas sa akin yung ano ngayon, yung bukas sa akin ngayon yung ano. Actually, ito ay mula sa Philippine Society of Medical Oncology. Okay, bukas sa akin ngayon yung link and ilalagay ko rin yan sa description. Okay, ito po ay kinabibilangan. Narito po ang mga agency. Okay, sa lahat ng mga cancer patients, bago man o datihan na, re-remind ko lang po kayo nito mga agencies na to na nag-offer ng help. Okay, meron nga lang pong mga requirements at pilang involved. And actually, allow me to mention this, may isang message ako nakuha nung isang araw from a former classmate of mine, high school classmate, si Jing. May pinadala siya sa akin na picture ng isang bata link na on cancer treatment. Sabi niya, Glenn, saan pwedeng humingi ng tulong dito? Sabi ko, sis, dun pa rin, same pa rin. Tapos pinadala ko rin to, okay? Yung friend ko si Jing ay taga-Qatar, okay? Yung bagets yata, hindi ko alam kung taga-Philippines, okay? So, eto yung mga government agencies na tumutulong. And again, ilalagay ko yung link sa description box. Pero hindi lang po yan ang pag-uusapan natin today, alright? Philippine Charity Sweepstakes Office, or PCSO. Meron silang PCO Medical Assistance Program. Philippine Health Insurance Corporation, or PhilHealth. Meron Department of Social Welfare and Development, or DSWD. Tapos Philippine Amusement and Gaming Corporation, or PAGCOR. Ang information nila nasa PAGCOR website. Okay? Philippine Cancer Society Incorporated, or PCSI. Meron silang information sa PCSI official website. Philippine Alliance of Patient Organizations, or PAPO. So, PAPO official website, nandun yung information. Don't worry, ilalagay ko yung link. Okay. Philippine Alliance, okay, I've mentioned that already. Office of the President contact information, and Department of Health. Ayan. So, ilalagay ko dyan ang link ng information. Ngayon, sa mga magpapagamot po, mas mabuting sa umpisa pa lang ng treatment natin or kahit nasa gitna ka na, nakapag-umpisa ka na, maganda po na planuhin na natin. Okay. Nabanggit ko yung mga government agencies na pwede nating lapitan ng tulong, pero maganda mismong tayo ay nakaplano. Naranasan ko po noon treatment ako na meron akong naibigay sa akin na parang sponsorship. So, tinawagan kami. Parang gamot, okay? Doon sa mahal na gamot. Ang ginawa ko, nilista ko na itong araw na ito, dito kami, itong for the treatment na ganito, dito kami kukuha ng gamot, for the treatment na ganito, ganyan. Ang ginawa ko po ganito at isi-share ko sa inyo ngayon. Makabubuting planuhin na nating mabuti ang ating treatment at anong mga kailangan para alam na natin yung overview kung saan tayo pwedeng lumapit sa ganito or kapusin sa ganito. Okay, umpisahan natin sa simula. Maganda pong habang pinapanood nyo to ay meron kayong notebook. Okay, number 1, mga itatanong sa sarili. So, umpisa pa lang ng treatment or kahit ongoing ng treatment, magandang malaman natin to. Part ito ng planuhan natin sa ating pagpapagamot. Okay, kasi ang goal natin is sana makapagpagamot ng tuloy-tuloy at walang gasto sana, no? Or kung meron man, minimal lang. Again, ang goal natin is makapagpagamot sana ng tuloy-tuloy at may mapagkukunan. Okay, so planuhin na natin. Unang itatanong sa sarili, ano ang case mo? Anong klaseng cancer yan? At ano ang protocol? Sabihin sa protocol, ano yung gamutan? Anong mangyayari? Okay, ikaw ba ay ikikimo muna, irradiation muna, or surgery muna? Okay, ilista po natin sa notebook. Una, ano yung case mo? Tapos ilagay mo na rin sa ilalim, ano yung protocol na binigay ng doktor? Ako muna ay chemo. Ako muna ay radiation. Or, papalitin muna yung bukol, ganito, or tatanggalin muna. Iba-iba po kasi. Ako noon ang inuna ay surgery.
Pero may alam ako na yung iba, cases nila halos same size kami, pero sila, pinalit muna yung bukol. Iba-iba po yun. Tsakin muna ng surgery, and then chemo and then radiation. Okay? Next. So, nailisan nyo na. Ngayon, pag nailisan nyo na ang case at ang protocol, ilisan nyo ano ang mga kailangang tests. Weekly or monthly. Kunyari, for this week, kailangan ng blood test, kailangan ng kailangan ba ng mammogram, kailangan ba ng biopsy, or kailangan ba ng 2D echo, kailangan ba ng ganitong test, kung ECG, or kung ano-ano pa, kailangan ng scan, ng ganito. Ilista nyo na rin po. Okay? At kunyari, naglista kayo for 1 week. 1 week, ano yung kailangan gawin ng 1 week? Etong unang week na ito. Sa ikalawang linggo, ano yung mga kailangan gawin? Kailangan organisado tayo. Ang ginawa ko po actually kasi noon, may kalendaryo ako dito. Lahat ng mga schedule ko ng chemo, nilagyan ko na ng lapis. Pagkakasulat ay lapis para madaling burahin. Nilagyan ko na ng butterfly. Yun yung mga chemo dates ko. At syempre, minsan na delay, hindi available to, walang ganito, walang ganyan. Nabubura, tapos pwede naman burahin. Tapos, papalitan na lang, okay? So, maganda, ilista na natin, planuhin na natin weekly, ano yung gagawin natin this week, second week, third week, ano yung mga test na kailangan. Kapag nalagay nyo na po kung ano yung mga test na kailangan, lagyan nyo na ng posibleng presyo. Ang sabi nito ni doktor, kasi minsan yung protocol natin may presyo nakalagay. Ako yung binigay sa akin ng protocol ng doktor, meron pong presyo nakalagay. Ito po ay ganito. Nakapagtanong ako dito, may mura. Di ba minsan nagtatanong naman po tayo sa support groups. Ito po ay ganito pala ang presyo, ganito pala. May idea tayo kung magkano. Ngayon, pag nailagay na kahit good for 1 month muna, yun muna, practice muna, 1 month muna, yun yung kailangan. Ang next na itatanong natin is sarili, magkano ang meron ka na pera? Sabihin na natin number 3 yun. Magkano ang meron ka na pera? Sa ngayon, magkano ang hawak mong pera? Tapos, next na itatanong mo, hanggang kailan yan tatagal? Kasi kung ang pera na hawak mo is 100,000, tapos yung isang buga ng treatment mo, lahat ng mga test, 62,000 kaagad. Naku, isang buwan lang itatagal niyan, kapatid. Diba? So, dapat alam na natin yon. Okay, hanggang kailan itatagal? Next na itatanong, at yung mga nabanggit ko na nga kanina, at nabanggit ko to kanina, ilalagay ko yung link dyan, saan pwedeng humingi ng tulong? Ayan. Siyempre, kailangan alam muna natin kung ano yung mga tulong na kailangan natin. Tapos, ilista na natin, magkano yung presyuhan, and then, saka natin tingnan saan tayo pwedeng humingi ng tulong. Para tayo ay organisado, kumbaga, yung dapat mauna, nauna. Okay? At may overview ka na, ito yung mga kailangan kong test, ito yung halaga, at saan pwedeng humingi ng tulong. Kasi mapipinpoint mo niya kung sa breast cancer, malaki ang tulong ng PhilHealth. Alright? Ngayon, ang ginagawa namin before, may mga meds ako, talagang, kunyari, kailangan ko 18 cycles or 8 cycles ng chemo and 18 cycles ng mahal, yung TRES-2. O etong cycle na to, kailangan pala namin tong bayaran. Etong cycle na to, pwede palang sponsor ng ganito, GL. Ito naman ay kayang ganito. Basta meron ka lang babayaran na ilang piraso, okay? Kasi kung nakakuha ng sponsorship, yun supposedly nangyayari sa akin. Kaya lang, hindi lang yun nag-materialize lahat dahil nagkaroon yata ng problema. Ano ba yung nangyari doon? Nalipat ako sa government hospital. So, yung isang sponsorship na cancel. So, nalipat ako ng government hospital. Pagdating sa government hospital, may mga times, so, wawalan din naman ng gamot. Bumibili rin kami. So, medyo nagkagulo-gulo. Okay. So, ang ano na lang doon is, okay, ngayon, balikan natin yung case ninyo, ha, mga kapatid. So, ilista nyo na, nakalista na kung ano yung mga kakailangan ninyong test, saan pwedeng lumapit. Babanggitin ko ulit ang mga pwede natin hingian ng tulong. Philippine Charity Sweepstakes, PhilHealth, Department of Social Welfare and Development, DSWD. Etong tatlong to, or sama na natin yung PAGCOR, Philippine Cancer Society, Philippine Alliance of Patient Organizations, Office of the President, Department of Health. Lahat ng mga ito, magandang alam natin kung ano ang requirements at ang mga tulong na pwede lang i-provide at kung gaano karami. Again, itong mga to, magandang alam natin kung ano ang mga requirements, ano ang mga tulong na maaaring lang ibigay, gamot ba, GL ba, cash ba, or ang isa pang itatanong is, gaano karami? Ang ganito ba ay magbibigay, alam ko, kunyari, isang agency, 4 times, yung isa, 6 times,
O di pa pag tagni-tagniin mo yun, eto sa ganito, eto dito ako pumunta. Yung isa naman, once, okay, minsan mag-delay lang. Ang maganda before, naranasan ko sa PCSO, nasa schedule nila yung treatment. Okay, may sistema na maganda. Okay, that was in 2018. So, nakatulong yon na sa ganitong araw, ganito ang chemo mo, so dapat pupunta ka rito, kukuha ka ng GL, tapos pupunta ka na sa ganito, kukuha ka na ng gamot, ganyan. So, ang ganda ng sistema nung na-experience ko yun. Nakakatuwa. Okay? So, ngayon, ganun yung gagawin natin. So, alamin na natin kung ano ang requirements, tapos kung anong pwede nilang ibigay na tulong at kung gaano karami. Okay? Kailangan alam natin yun, organisado tayo doon. Ngayon, pag alam na natin yon, huwag nyo pong tandaan lahat. Kailangan may notebook. Kailangan may notebook. Tapos, maganda rin na itong link na ito ay nakalagay na sa messenger ninyo sa cellphone. Ilalagay ko itong link na dyan. Merong notebook. Kunyari, walang internet dun sa pupuntahan nyo. Notebook. Ito ang mga requirements. Ihanda nyo na. Kasi po ang mga requirements, halos yun at yun lang naman. Unless may nihingi silang iba. So, protocol, sonogram, mammogram, lahat ng lab results, histopath, papakita na natin, mga ID, official PWD ID, lahat ng mga requirements, ihanda na natin. Kung pwedeng may pictures sa phone at meron din tayong Xerox copy. Kung pwede, minimum of 4 copies. Again, meron pictures sa phone at meron tayong Xerox copy. Bakit kailangan ng pictures sa phone? Minsan po kasi may nanghihingi ng pengi padala mo nga ako ng ganito, sis. Okay, so ako minsan padala, minsan ako naka-G drive. Minsan naman, magpapaprint ka. Wala kang copy and dala. May picture ko sa phone, sige, Bluetooth na lang. Okay, o kaya email mo lang sa messenger. Mapiprint nila yon. So, kailangan may kopya ka sa phone, may picture ka sa phone, or may hard copy ka. Para pwede ipa-Xerox. Okay, na yun. So, kailangan ganoon tayo ka-systematic. Lagyan natin ng, gumawa tayo ng listahan. Para hindi natin makakalimutan kasi, ang sharpest memory ay talo pa rin yan ng maliit na lapis. Ilista po natin talaga kung mahilig talaga akong maglista. Lalo pa po pag nakakimo ay madali tayong makalimot. So, ilista na natin yung mga dapat na ilista. Nang sa ganon, alam na natin yung basic information at madali nating mababalik-balikan. Okay? Ano ba yung mga dapat na ilista? Okay? Ano nga ulit yung mga dapat ilista? Siyempre, kasama na nga doon yung itong mga pangalan ng government agencies, ano ang tulong na pwede nilang ibigay, ano ang requirements, and then gaano karami. Tapos, makakatulong din kung meron tayong phone number nila. Saan ba sila pwedeng tawagan? Tapos, kung minsan instruction, paano sumakay dyan pag LRT, paano sumakay dyan pag MRT, ako minsan nag-google pa. May pupunta ng hospital, ginugol ko kanina, how to go there by LRT. O, diba? So, ililista natin yung kailangan meron tayong dala-dalang notebook lagi. Ngayon, papasok pa tayo sa mas malalim na parte ng gamutan. Pagdating po sa cancer, marami pang ibang pwedeng mangyari. Hindi lang po ang gamutan ay chemo. Nabanggit ko na po sa ibang vlogs ko na recently ay nag-struggle ako with lymph drain obstruction, yung lymphedema. Lumaki po ito. Okay, ito diskarte na po ito na gusto kong i-share sa inyo kasi dinanas ko po ito at marami na po ding ibang pasyente na dumaan sa iba't ibang sitwasyon na medikal na talagang nakapu sa pera, hindi na makapila, wala nang mapilahan, wala nang pondo yung pipilahan or something, tapos kailangan gumawa ng ibang paraan para makapagpatuloy ng gamutan. Ito yung experience ko recently. Dahil nga po sa nag-training ako sa culinary school, napagod masyado tong kamay ko. Okay? At may mga nabuhot ako dito na mabigat. So, tumaba po yan. Familiar po tayo, maraming mga cancer survivors sa lymphedema. Okay? Ito po yung kapag naapektuhan na yung lymph natin, nagkaroon ng damage, nabawasan, dahil sa surgery or sa treatment, automatic yan, parang stage 1 ka na kagad sa lymphedema. Ako po ang surgery ko ay 2018 pa, Feb. Recently, nagkaroon ng problema. So, because of my age 51, 51,
Eh, eto, pumayat to. Pumayat to kasi sarcopenia, syempre nagkakaedad na po tayo. Tapos, eto naman po ay tumaba. So, nagkaroon siya, ang dati niyang size ay 20, kunyari 24 cm. Nagiging 25. Eto, pumayat pa. So, hindi po pantay at natakot na ako. Kasi aware ako ng lymphedema ay isang condition, chronic condition, na walang cure. Ngayon po, eto personal to sasabihin ko dito po sa area na to, sa gamutan na to, dahil hindi naman po ako baguhan dito, nagkaroon na po kami ng kasunduan ng Diyos dito. Sinabi ko na sa kanya dati, Lord, dito sa sitwasyon na to, sa gamutan na to, titiisin ko lahat. Tatanggapin ko kung ano man yung ano. Pero dalawang bagay lang ayoko. Ayoko may pain at ayoko may gastos. Again, ayoko may pain at ayoko may gastos. Bakit po? Napakarami ko na pong ginastos. At I had to resign from my job recently. I am working as a dubbing director sa mga streaming apps ng mga sikat and sa mga TV channels. Kailangan ko mag-resign dahil sa stress. So sabi ko, Lord, ayoko na ng may gastos at may pain. Maliban doon, alam ko po ang mission ko sa buhay. Kaya pag nagkaroon ako ng mga iba't ibang physical condition, alam kong, Lord, babangga yan sa plano natin. Hindi po yan, Panginoon, makakatulong. Hindi po yan pwedeng mangyari. So, nung nagkaroon ng ganito, I was in pain, tapos tumataba, hindi siya magandang tingnan. In fact, sobrang hindi ko siya gusto, hindi ko siya pinicturan. Pinicturan ko lang yung kamay ko na tumaba, sinend ko sa mga nephews ko and a couple of people. Pero the arms hindi, kasi hindi ko talaga siya gusto. So, itong kabila ko, dahil ang payat na, mukha na akong matanda. Tapos, ito talaga, lumalaki na. Hindi pantay. Mahilig pa naman ako magsando. So, nakita ko rin na nung time na nagpa-doktor ako, bago ako pumunta sa ospital, medyo, di namamaga na to. Dahil kumain ako ng baboy, pagdating sa ospital, nakita ko talaga tumaba yung ugat dito. So, nung pagharap na harap ko sa doktor, meron akong tennis elbow, mataba dito, mataba yung kamay, namamaga, tapos sabi niya, tingin ko dyan, multiple diagnosis yan. Okay. Ngayon, okay, so, ang sitwasyon, bali overview ng sitwasyon, meron akong medical condition, ng time na yon yung at saka nag-google na ako, anong lymphedema or something. And ang dami ko na nakitang nakakatakot na pictures. So, nagpa-doktor ako. Ang una ko napuntahan ay doktor, ma-eksperto to na isang malaking ospital. So, ang option po namin ay, kailangan ko mahal, okay? Neck x-ray, nerve test, therapy na pupuntahan mo sa malayo dito, 3,000 isa. Tapos kapag nag-work sa'yo ng 3 sessions, bibili ka ng machine, 30,000. Wow! Maliban pa yung mga gamot ng prescribing spray. Okay, unang option. Pangalawang option naman is therapy. May ultrasound and then maraming therapy. Pupuntahan ko sa probinsya. Sabi ko, hindi yan mag-work. Mahihirapan ako kasi hindi ako nagda-drive. Okay? Hindi ako makakapunta sa probinsya din kasi hindi ako nagmamaneho. Mahihirapan ako. So, hindi talaga pwede. Dahil doon, nag-isip gusto kong gumaling. Anong gagawin ko? Again, babalikan ko na sabi ko, Panginoon, nag-usap na kami ng Diyos about it. Lord, ayoko po ng may pain at ayoko na po ng may gastos. At ang maliban pa doon is, ito ay babangga sa misyon natin sa buhay. Kasi alam ko po very clearly sa isip ko, sa puso ko, sa buong pagkatao ko kung ano yung mission ko sa buhay at kailangan ko ng malakas na pangangatawan na mabilis kumilos. At hindi makakatulong ang may namamagang kamay. Sobrang sakit po na actually hanggang ngayon namamanhid. So namamaga, naglalak. Until now actually naglalak siya. Tapos, yun nga, malaki, mataba dito, ganyan. Nakikita ko lang na flat yung kamay ko sa umaga, pero pag umaanay ng araw, nako, tumataba na yan. So, anong ginawa ko? Kinausap ko yung doktor ko. Yung doktor ko na talagang tumitingin sa akin mula pa noong 2023. Kaya po dapat pagkakausap natin ng doktor, makikinig tayo. Nung kinausap ko yung doktor ko, sabi ko, Dok, diba sabi mo may pwedeng inumin? Okay. Yung pwedeng inumin na sinasabi niyang gamot, in-explain niya sa akin, tsaka maganda sa kanya, siya lang ang nagtanong sa akin kung ano ang nangyari sa buhay ko recently. Kilala niya kasi ako, pre-profile niya, sabi niya, yan, akaluto-luto mo yan. Napagod ka. Sasabi niya, kasi kumukuha rin kayo ng blood dyan, nag-extract kayo dyan. Kasi sabi ko, pumayag na kasi yung isang doktor eh. Oo, mangyayari talaga yan.
Tapos, dapat diyan nag-injection, extraction, hindi pa rin. Kasi yan yung site ng surgery. Tapos, ako alam ko rin may nabuhat akong dumbbell at may binuhat ako dito mabigat. So, alam ko yung mga pagkakamali ko bilang tao. Alam ko po yan. Lagi ko pong iniisip sa buhay ko yung mga dapat kong baguhin, yung mga hindi ko dapat ginawa. Kasi gusto ko pong mag-improve pa bilang tao. So, siya lang po ang nakapag-analyze na dahil yan sa mga ginawa mo recent. Tsaka wag mo nang gagamitin yan sa itali mo rin kami. Kaya siya nagsabi sa akin na wag mo nang gamitin yan sa gawaing bahay. Hindi yan pwedeng pang ng bag, hindi yan pwedeng pang buhat ng bag or ipang buhat ng ganitong mabigat na mabigat. So siya ang nagbigay sa akin ng ganong instruction. Ngayon, yung binigay niyang gamot, tinanong ko, Doc, yung gamot na yan, gaano katagal bago tayo makakuha ng effect? So a couple of days lang. Nag-start ako uminom ng Monday. Pero alam niyo po ba, bago pa ako mag-start ng pag-inom ng gamot na yon, the day before, nakaibang gamot pa ako from the previous doctor. Ano po bang, hindi naman muntik mag-collapse, pero nahilo ako sa church. Hindi ako mahiluhing tao, parang feeling ko mag-collapse ako. Nag-joke na lang ako, siguro buntis lang, gumanon lang ako. Pero may time na nahilo siguro dahil puyat or something. Ngayon, nung binigyan na sa akin yung gamot, do tinake ko na, nag-take ako ng Monday, Thursday pa lang wala na yung pamamaga. Ibig sabihin, nasolusyonan namin ang problema na ang ginagastos ko nga ay konting halaga lang. Kaya ko po ito sinishare ay dahil minsan, umaabot tayo sa punto na gulong-gulo na iisip natin, ang mahal-mahal ng gamot, hindi na kaya, hindi na alam yung gagawin. Pwede po tayo mag-explore ng ibang options at ganoon po ang ginawa ko. Thankfully, I'm working with a doctor na last year ko pa doktor ito na ang mga options na binibigay sa akin ay ay very effective pero mura. Highly effective pero mura. Okay? So, ang nangyari, isang week, 2 weeks, 3, on the 3rd week niyata ako. Nagpunta ako kahapon, nagpa-check up ako sa kanya, and then sabi niya, tigilin gamot, wala na yung swelling. Hindi happy ako. Hindi na wala na po talaga. Papakita ko lang ha. Kaya nakasando na po ulit pantay na halos. 'Di ba? Bumalik na sa dati. So wala kaming ginamit na machine, na therapy or something. Tapos na mga biniling mahal na something or denial. Nakaya. May iba pong option. Kailangan natin mag-explore. Ngayon, ano na ang condition ko ngayon? Dahil flat na to, hindi na siya swollen. Tinigil na lahat ng gamot na pinapainom sa akin before that, yung pampawala ng, actually na, sobra nga. Buti lang nagdi-detox ako ng sarili kong katawan. Meron akong detox machine dito. And at the same time, sabi ko, may inom naman ako ng maayos na tubig at kumakain ako ng maayos na pagkain. Pero alam niyo po ba, bonus lang sasabihin ko dahil naka-meds ako nung before that, ginugol ko yung isang meds, yung steroids, at nalaman ko dahil ang isa sa side effects nun ay maganda kumain. Kumain ako ng kumain. At maganda ang tubo ng muscle. Nag-workout ako, so nagkaroon pa ako ng muscle, Nagkaroon pa po ako ng muscle. And ito rin, nagbalik yung mga cuts. At nalaman ko rin, dahil actually, babalita ko na rin po sa inyo, isa sa mga struggle ko, kaya hirap na hirap ako nung itong kamay ko, hindi ko magamit masyado. Nagsusulat po ako ng bagong libro para sa atin. At ang libro pong ito ay tungkol sa pagkain, sa nutrition. So, yun yung ine-effort ko, yun yung talagang, kailangan mo itong sulatin. Ngayon po, ang nangyari is, nakakagawa ako ng gawaing bahay, naglalak minsan, kailangan lang hindi siya mababasa masyado. And ang isa pa pong, dun is, okay, wala na swelling, hindi na ako nag-hot compress, cold compress. Ang ididil ko na lang po is yung pamamanhead. Kaya may exercises akong bibili ako ng golf ball. And then, yung paglalak ng kamay para makapagsulat ako. So, pagka naayos po yon after a few days, believing, na may the grace of God na gagaling na, para tuloy-tuloy na po yung pagsusulat ko. Para magawa ko ng librong sinusulat ko na bago para sa atin. Maliban doon, please know na inayos ko rin po yung pagkain ko. At ina-apply ko sa sarili kong buhay. Lahat ng mga inaaral ko, lahat ng sinusulat ko sa libro about food. Kaya, ang nangyayari pa, nakatulong pa yon para lumaki-laki yung mukha ko. Ayan, lumaki-laki yung katawan ko. So, dumiskarte po ako dahil nalagay po ako sa sitwasyon na, sobrang gastusan na naman.
Kasi minsan darating at darating po tayo dun eh. Maraming mga ibang procedures na kailangan talaga natin mag-isip ano ang ibang pwedeng paraan. Yun lang ba laging conventional? Yun lang ba laging mahal ang option natin? Yun lang ba lagi na kailangan talagang aanuhin mo na pipilahan mo na napakahaba? Paano kung wala kang kasama? Taga-probinsya ka, single mom ka, mag-isa ka sa buhay, kailangan mo magtrabaho, paano yun? Iba-iba po talaga ang buhay ng tao. Ako alam ko na po ang limitasyon ko sa buhay. Hindi ko po kayang pumila, dag-isa lang po kasi ako, at kailangan ko rin maghanap buhay. Okay, so may mga limitasyon po, kaya gumagawa ako ng paraan para makapagpatuloy ako ng gamutan. At nagpapasalamat po ako sa Diyos sa paggabay niya sa, hindi lang sa ating lahat. Salamat sa Diyos kasi ito isa na namang naayos na problema na hindi kailangan gumastos ng mahal. At ngayon, hindi ko na kailangan, andito na ngayon yung mga gamot eh. Kailangan lang ay i-exercise ko, bibili ng golf ball, and then, pwede rin ako magsulat, pwede naman kahit paano gawaing bahay, wag lang ipambubuhat ng anumang mabigat. And syempre, alam ko din limitasyon ko, and at the same time, bantay pa rin sa pagkain. Okay, kasi po, kunyari, pagkaroon lymphedema, inarot po yan, kailangan maganda yung gut microbiome mo kasi it's still, ang lymphatic system, 50% niya sa ano pa rin eh, gut microbiome, nasa tiyan pa rin yan eh. Okay? So, involved pa rin ang pagkain. So, diniskartehan ko pong mabuti. Ang isang inaano ko po dito is, yung palawakin natin yung isip natin pagdating sa gamutan. Hindi laging, ito lang yung sinabi ni ganito, ito lang yung option natin. Pwede po tayong mag-explore ng iba. At kagaya po, ako nagpapasalamat po ako sa Panginoon na hindi ako gumastos na ng pagkalaki-laki at maayos na. Ayan po, oh. So, thank God. At nagkakaroon na ng muscle. At medyo pumantay na siya. Okay? So, yan po ang gusto kong i-share sa inyo. At again, binantayan ko rin po ang maraming bagay. Pagkain, ehersisyo, motion, my mindset, lagi po akong dadsal. Okay? Tinutukan ko po. Ang focus na nito ngayon is hindi lang yung magkaroon ka ng panggasos, pagpagamot, kundi yung gumaling talaga. At hindi lang po pera ang involved sa pagpapagaling natin. Marami po tayong kailangan i-adjust katulad ng, yun nga, mindset, na may iba pang option. Hahanap tayo na hindi kailangan halos mamatay ka na sa pagod. Kakapila, kakaisip, mababaliw na. Anong gagawin may pwedeng iba. Okay? Nagpapasalamat din po ako sa doktor ko, si Dr. Jerome Galiestre, kakauwi lang galing Europe. Salamat po. Actually, pag-uwi ko po nung sinabi ko nga kahapon, yung pag-uwi ko dito sa bahay, sabi ko, Lord, salamat po, praise God. Nasolve natin ang isang problema na hindi tayo gumastos ng napakalaki. At ito pong encouragement ko sa inyo, mag-explore po tayo. Lahat ng pwedeng pilahan natin, pero magandang planuhin na natin in advance kung hanggang saan yung kaya natin para nakakaposition tayo. Okay, saan tayo po pwesto? Again, ang gamutan po ay ang pagpapagaling natin, hindi lang po perang involved dyan. Kailangan magaling tayo sa planuhan. Magaling tayo sa planuhan at isa sa babantayan natin, yung maliban sa mga gagawin natin is yung pagod level. Ano ang kapasidad mo? Also, maliban sa pera, kailangan babantayan mo yung physical state mo. At isa sa mga binabantayan natin sa cancer patients, sa lahat ng mga naka-treatment ngayon, dapat talaga babantayan ang pagkain, emotion, psychological state, at saka emotional state. Ngayon, kaya po ginawa ko tong, kaya po ginawa ko tong libro na to. Ito po yung, kaya maraming ganyan, kasi binabasa ko din po yan. Ito po yung ginawa kong libro na to, para magiging guide ito, workbook, Stage 3G, Great Grace and Gratefulness. Ito yung guide natin for cancer patients who are on treatment, radiation, chemotherapy, ano man yun. Guide ito for life during cancer treatment. Okay, bakit natin kailangan ng gabay? Di ba sinabi ko nga kailangan planuhan? Marami sa mga nabanggit na planuhan nandito sa librong ito. Planuhan pati sa mga physical side effects, emotional struggles, psychological torment, and spiritual struggles. Meron dito. Meron ding guide ng tamang pagkain dahil kailangan natin bantayan ang nutrisyon. Hindi lang po pera ang magpapagaling sa atin. Maraming aspeto ang dapat na patutukan at kailangan yun ay meron tayong gabay
para kahit papano, alam na natin na, ay, eto pala yun, eto pala yun. Alam niyo po, ang pagpapagamot sa cancer, para ka nag-organize ng film showing, para ka nag-organize ng isang napakalaking event. Kahit yung tuwing chemo lang, sino kasama mo, sino bibitbitin mo, sino magdadala ito, ganyan. Napakarami, kaya kailangan organisado tayo. Pero, pag may sistema, kahit paano little by little, magagawa po natin. And, mag-iko rin lang naman, it's still available on Shopee. Okay, nasa Shopee lang. Kung hindi nyo mahanap sa Shopee, message nyo ako sa Facebook and I'll guide you. Okay? Pwede itong hard copy, pwede rin e-book sa mga OFW natin kababayan, stage 3G, okay? So mga kapatid, yan po yung discussion natin today. Kung paano makakapagpagamot ng tuloy-tuloy kapag kakulang na ang pera. So kailangan natin itong mga contact persons, silalagay ko dyan yung contact agencies. And at the same time, tanungin na natin yung ilang questions to na tinanong ko sa sarili. 10 yata ito o 11, yung mga diniscuss natin kanina. Anong case mo, anong protocol mo, and ano yung mga kailangan. Next, magkano meron ka, until when, saan pwede humingi, tapos ano yung mga options, conventional ba lagi, o baka may iba pang good options, katulad ng ginawa ko, and then how to strengthen your body, ayan, protect yourself, yun nga, emotionally, physically, psychologically, and spiritually, and then yung mga life adjustments na nabanggit ko na rin kanina in the course of my talk, okay? So mga kaibigan, mga kapatid, makatutulong sa lahat ng ito, may notebook tayo para mailista natin yung mga dapat ilista and hindi natin makakalimutan. At pwede nating balik-balikan kasi medyo mahabang proseso yan para kahit papano ay systematic tayo ng konti, organize, may overview para makakaposition tayo in advance and hindi darating sa puntong hindi na makapagpatuloy sa gamutan. Okay? So, maraming salamat po sa inyong panonood. Please share this video with your group chats and please subscribe, okay? Kailangan banggitin yun. Please subscribe and then tuloy lang po sa gamutan, okay? Tuloy lang po, kapit lang po, stay strong and dasal lang, okay? Tuloy sa gamutan, kailangan lang mas systematic tayo para mas magawa natin ng paraan ang mga dapat na gawa ng paraan. Okay? God bless you all. Stay safe. Keep on praying. And don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye po.